Mga nasa labas po, nasa baba, pwede na po kayo umakyat. Dwelling beyond the land. Brother Jone. Magandang hapon po, mga kapatid. Pakikuha po niyan ng song. Sabi na ito sa 356.
the road smoke up yonder. When the roll is called up yonder, hymn number 121. When the trumpet of the Lord rings, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, his Christ shall be no more. And the morning breaks in turn of night with prayer. When the Savior shall gather over on the other shore, and the road is all up yonder on the dead. When the road is all up yonder, when the road is all up yonder, when the road is all up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their own beyond stars, and the road is full of yonder, I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. Let us take for the Master from the non-preparing sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and the work on earth is done, and the road is full of yonder, I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. Thank you, Brother Robert. Ayon po ay dadahon na sa ating pangatlong topic po sa araw na ito. Ito po yung binili nating matalakay sa mga Bible Conference. Ito po ang ating pag-usapan. It's about the life of the millennial reign of our Lord. Grabing millennial, ito po ay 1,000 taon. So ano ba yung ating sakali, yung magiging buhay, ito lang 1,000 taon. Ito po yung katapos po nitong 1,000 taon ay start na po yun ang eternity. Ano po? So tawagin po natin si Elder Norman Villares. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon at tayo po ay karoon ng ganitong malaking pagtitipon. Ito yung ang pinakamalaki, no? Na Bible Conference. Puno eh. Ang dami ng mga other churches na puntahan. Sana iba pa mga kapatiran natin sa ibang lugar ay nakalating sa akin. Mga taga-Pangasinan, wala. Sayang. Pero, sige, doon na tayo makita-kita sa kingdom. Pagdating natin doon. Magaganda po yung mga topic.
talagang end times. Kasi talagang malapit na eh. Any moment actually, Jesus Christ, ang ating Panginoon Kristo, pwede siyang dumating anumang sandali. Eh, doon sa kantaan sabi, Jesus is coming someday. Hindi na ako someday. Anytime. Maaaring mo ngayon, mamaya, bukas, anytime. Natawag po dyan ay imminent coming of Jesus Christ. Meaning it could happen any moment. Alam niyo po kayo, biglaan. So hindi po someday na parang araw o matagal pa, pwede na akong dumating ang Panginoon anumang oras, anumang sandali. Kaya maghandahan na po tayo. Okay. Ito po mga topic dito, talagang po ito chronologically arranged. Yan, yung life qualified for the rapture. So may qualification. Eh, sino pa naglagay ng qualification? Kaya samantala yung mga kabilang grupo, wala silang qualification. Basta saints, basta saint, kasama sa rapture. Parang tayo na yata naglagay ng qualification. Hindi kaya? Di ba ulit? Kung hindi ka man ma-qualify sa rapture, may pag-asa ka pa, maka-qualify ka sa tribulation period. Ngayon, pag hindi ka na-qualify sa tribulation period, may pag-asa ka pa maka-qualify sa millennial kingdom. Pag hindi ka pa rin na-qualify sa millennial kingdom, may pag-asa ka pa. Maka-qualify ka sa eternity. Ngayon, pag hindi ka na-qualify sa lahat ng yan, qualify ka na sa lake of fire. Yan ganyan turo, kalimutan niyo na po yan. Walang pakita rin sa turo po yan. Hindi po totoo yan. Nag-video lang po. Ang aking po topic ay right at the millennial reign of the Lord. Controversial po ito. Baka po kasi may mabanggit po akong turo o aral na kontra o taliwas sa inyo pong alam. Wala ituro po sa inyo. Hindi ko po intensyon na makipag-diskusyon o makipag-debate sa inyo. Basta ako po ay ituturo ko lang po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo yung aking personal na paniniwala. Naintindihan ko po na ito po yung katuruan sa Biblia. Ngayon, pwede nyo naman pong questionin, i-text. Anyway, ito naman ay Bible conference. Sige, salig-sigil po natin sa Biblia. Alamin po natin talaga kung ano po yung tama at kung ano po yung katotohanan. Basta maging bukas lang po tayo. Kung mali po itong aking tinuturo, mapatunayan mali, hindi naman po may tama ito. Basta maipakita lang sa Biblia. Pero pag hindi po maipakita, kasi meron din po pinakikita sa Biblia, pero mali ang paliwanag. Nagbasa na ng verse, mali naman ang interpretation. So hindi rin sapat na basta lang ipakita sa Biblia. Kailangan tama ang paliwanag. Dapat, ayon sa konteksto, ang rule of interpretation, rule ay always interpret a text according to its context. Hindi po dapat out of context. Kaya dapat i-consider yung pretext at saka post-text. Tingnan yung kabuuan ng subject matter. Pangalawa, do not contradict under no biblical truth. Pagka ang interpretation mo babangga sa iba pang mga umiiral ng katotohanan, sila ibig sabihin niya, mali ang interpretation mo. Hindi dapat magkamabangga-banggaan at magkukontrahan ang mga talata sa Biblia. Dapat may harmony. So, pagka meron kang paniniwala na babangga sa ibang katotohanan, ibig sabihin niya, mali. Mali yung paliwanag, mali interpretation, mali pagkaunawa. Kaya dapat ay may harmony sa scripture. So yun po yung two main rules. Pangatlo rule ay always interpret a text according to context. Scripture interprets scripture. Dapat ay yung paliwanag sinusuportan talaga ng mga
And lastly, if the primary sense or meaning of the scripture or text has sense, the primary sense, seek no other sense. Kung ang isang application o interpretation sa scripture ay tama na yun, mayroon ng sense, huwag ka naman hanap ng ibang sense. Baka kasi maging nonsense. Seek no other sense. Primary sense muna, tingnan mo, kung ito bang ganitong interpretation umubra. Kung umubra, it makes sense, then seek no other sense. Mayroon po ang ang doctrine of the last days, mga kapatid, talagang isa yan sa pinakamahirap. Yung kasi hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Kaya pwede tayo magkamali dyan sa ating interpretation. Hanggang sa hindi pa nangyayari, hindi natin masasabi na yan na yun. Kaya para maging safe tayo, titignan talaga natin yung konteksto ng mga talata. Alright. May mga katanungan tayo. Alam ko may mga katanungan tayo eh. Hindi na kayo makapagintay. Yung ba sa inyo, nahanap tayo na pwede. Gusto lang. Okay. Gusto lang magtanong. Mainit na eh. Mamaya na lang. Pag-uwi namin. Mga katanungan. Maraming katanungan. Hindi po lahat ng ating tatalakayin ay inilibig sa Scripture. May mga bagay na silent sa Scripture. Meron po yan. Pero ito po yung mga pangunahing katanungan na i-raise up natin. Kung sa lahat, ano ang ibig sabihin ng millennium? Ano ang millennial kingdom? Sino-sino po ang makakapasok sa millennial kingdom ni Jesus Christ? Saan po mangyayari ang paghahari ni Jesus Christ? Saan niya po itatayo ang kanyang kaharian? Sa langit o sa lupa? Ano-ano magiging kaganapan? Yan. Ano-ano mga magiging ganap sa millennial reign ni Jesus Christ? So, sa ating po mga tatalakayin, hahatiin po natin yan sa 1, 2, 3, 4 na parte. Una, the meaning of the millennium and the millennial kingdom. Pangalawa, tatalakayin natin the place of the millennium. Ikatlo, the inhabitants of the millennium. And lastly, the events that will take place at the millennium. Apat po yan. Umpisahan po natin. Una sa lahat, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon namin Diyos, banal at kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat ng parangal, papuri, kaluwalhatian ay sumainyo. Salamat po Diyos, nilog niyo na kami po ay magkatipon-tipon upang luwalhatiin kayo, parangalan, papurihan, sambahin at pag-aralan ng salita. Humingi po kami sa inyo ng gabay, Panginoon Diyos. Kalugdan niyo po kami lahat na pahayagan na walang katotohanan. Tulungan niyo po kami makaunawa. Umaasa po kami ng Banal na Espiritu po magtuturo sa amin at igagay niya kami into all truth. Maintindihan po namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin upang makapaganda po kami sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus upang maging karapat-dapat. Kaya po yan ang aming prayer, Panginoon Diyos, na naway kalugdan niyo na mapasama kami sa mga bukunin ng Panginoon Jesus at mga pabilang sa kanyang kaharian. Dalangin po namin na maliwanagan kami. Alisin niyo po lahat ng mga palaki. Maging bukas kami sa iyong mga salita at magkaroon kami ng turi ng pag-ibig sa katotohanan na hindi kami tututol sa inyong aral at katuruan. Maging blessing sa amin lahat ang mensahe. Sa banal na pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming kahilingan at dalangin. Amen. Alright. Ano ang millennium? Ang salitang millennium, hindi po yan mababasa sa Bible. Mas titingnan niyo po sa concordance, wala akong millennium. King James Version, Tagalog Bible, ibang translation, wala po yung salitang millennium. Sapagkat yung salitang millennium ay Latin. Galing po yan sa salitang Latin.
It is a compound word, mile at saka anong. Mile, ibig sabihin, 1,000. Anong, 1 taon. Kaya nga, magkano sweldo mo? 100,000 per annum. Ibig sabihin per year. So, pag pinagsama mo, millennium, ibig sabihin 1,000 years. Kaya ang millennium ay nananungkulang 1,000 taon. Bagamat yung salitang millennium, hindi mo mababa sa Bible, pero yung diwa at konsepto nasa Biblia. Itinuturo ko yan ang Biblia. So, buksan po natin sa Revelation chapter 20. Diyan po natin yan mababasa. Revelation chapter 20, nandito po yung diwa at konsepto ng millennium. Chapter 20, umpisan po natin sa talatang 1. Verse 1, And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, who is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. There you are. Yeah. 8,000 years. Verse 3, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years, inulit-ulit, 1,000 years, should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. Verse 4, And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, who have not worshipped the beast, neither his image, neither have received his mark upon their foreheads or in their hands. And they live and reign with Christ 1,000 years. Nabanggit na naman. Verse 5, But the rest of the dead live not until the 1,000 years. We're finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Verse 7. And when the 1,000 years are ended, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. The number of whom is as the sand of the sea. Last verse, And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about. And the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devoured them. Ilang beses po binanggit yung 1,000 years? 6, kung di ako nagkakamali. Binilang niyo ba? 6, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6, verse 7, 1,000 years. Ngayon, ang tawag po dito ng marami ay millennial kingdom. O kaya 1,000-year reign of Christ, or the kingdom age. So, ano ang ibig sabihin ng millennium o millennial kingdom? Ang millennial kingdom, yan po ay ang panahon kung kailan si Jesus Christ ay maghahari bilang hari sa loob ng 1,000 taon. Matapos ang kanyang second coming, which is the revelation. Ang tawag ko po dun sa second coming, second phase of Jesus Christ ay revelation. Yung second coming, first phase, rapture. So to distinguish it, rapture, revelation. Kasi dun sa, hindi yung nagkakamali ay 2 Thessalonians chapter 1, tingnan po natin yan mga kapatid. Sa 2 Thessalonians chapter 1, in verse 7, And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed. Revelation. He shall be revealed from heaven with his mighty angels. So hindi po ito rapture. Ito po ay revelation na. He shall be revealed from heaven with his mighty angels. Punta, may
flaming fire taking vengeance. So siya po ay maghihiganti na. Siya po ay magiging hukom. Nakatulan niya ang lahat ng hindi sumunod sa Ebanghelyo. Revelation. Pagka dumating na si Jesus Christ, Revelation, maghahari na siya dito sa lupa. As in, literal siyang maghahari dito sa lupa. Makikita po natin, sana na, tayo lahat, ang ating hari at Panginoon na si Jesus Cristo. At napakaraming mga verses po yan sa Bible na nagpapakita. Mahayag siya bilang warrior. In Revelation chapter 19, bababa siya kasama yung bride and the armies of heaven, all the hosts of heaven, all the angelic hosts, the saints of the Lord from heaven, they will come down para sa Battle of Armageddon. So, Panginoon Kristo ay lilitaw bilang mandirigma. Pangalawa, siya po ay lilitaw bilang hukom. Hahatulan niya ang mga bansa. Yung tinatawag na judgment of the nations. Karamihan mo dyan ay Gentiles. Darating din ho siya bilang hari. Sapagat siya'y maghahari na dito sa lupa. At pang-apat, darating siya bilang isang bridegroom. Bridegroom. Yan. Now, dito po sa Matthew chapter 24, tingnan po natin ang talata. Actually, dami pong talata nito. Hindi ko po alam paano natin isa-isa ito o sa ating bago lang isang oras, 2 oras. At yun rin saan tayo mako. Matthew chapter 24. Dito po sa verse 29. Matthew chapter 24, verse 29. Immediately after tribulation. Kaya ang revelation, post-trib. Ang rapture, pre-trib. Aliwana, yan po pagkakaiba ng rapture at saka revelation. Ang rapture, pre-trib. Ang revelation, post-trib. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming. Anong coming yan? Revelation. Be careful. Hindi mo lahat ng coming na mababasa niyo sa Bible ay rapture. Again, tingnan niyo yung context. Marami kong nagkakamali dyan. Basta nakabasa ng coming. Jesus is coming. Uy, rapture. Be careful. Mamamali mo tayo dyan. Ito po, hindi yung rapture yan. Ay, marami nagkakamali. Sabi nila, ang rapture daw ay post-trib. Dahil dito sa verse, hindi na rapture ito. Tingnan nyo, they shall see the Son of Man coming, they shall see. Eh, pagdating ng Panginoon sa rapture, hindi naman lahat makakakita kasi mabilis lang naman yun eh. Wala makakakita doon. Twinkling ko ba't ayun, siya makakakita doon. Diba? Kaya nga rapture, snatched away, parang dinagit ng ibon, dinagit ng agila. Wala na. Eh, ito hindi, makikita ng lahat eh. So, hindi ito rapture. They shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Basta nakabasa kayo yan, power and great glory, Revelation po yan. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now, let's go to chapter 25. In chapter 25, verse 31. The same, Revelation, the coming of Jesus Christ. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him. Hindi yan rapture. May glory and all the holy angels with him. Then shall he sit upon the throne of his glory as king. You see? And he shall reign. Look at it, verse 41. Verse 32. And before him shall he gather all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, and the goats on the left. Verse 24, last. Then shall the king say unto them on his right hand, Come,
Ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Notice the word king. Tinawag si Jesus Christ na king. See? In chapter 25, the same pa rin, in verses 1 to 13, dito naman, present Jesus Christ as the bridegroom. Kaya apat yan eh. Warrior, judge, king, bridegroom. Sa ganyang pamamaraan, lilitaw ang Panginoon. Liwanag po. Now, sa panahon ito mga kapatid, literal na maghahari ang Panginoon sa Kristo. Matatalo ang mga kaaway, makukulong si Satanas, magkakaroon ng pandaigdigan ng kapayapaan at katwiran, matutupad po ang maraming propesiya sa Old Testament tungkol sa kaharian ng Mesaya. Tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa. In Psalm 2. Psalm 2. Please take the Bible with me to Psalm 2. Basahin po natin talatang 6. 2 verse 6. Yet have I set my king, notice that word, king, upon my holy hill of Zion, that's Jerusalem. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou my son, this day have I begotten thee, as of thee I shall give thee the heathen or nations. Notice plural, Gentile nations, for thine inheritance in the uttermost parts of the earth for thy possession. Next, in Psalm 22. Psalm 22 in verse 27. 22-27, please. All the ends of the world shall remember, and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before thee. For the kingdom, notice that, kingdom is the Lord's, and he is the governor among the nations. In verse 31, they shall come, the nations, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Napakaliwanag po niya. Next, in Psalm 47. Establish ko muna po ito sa pamagitan ng mga verses, mga kapatid, to show na si Jesus Christ talaga ay maghahari. 47 verse 2. Are you following? Alright, let's go. For the Lord Most High is awe-inspiring. He is a great King. Saan? Over all the earth. He shall subdue the peoples under us, and the nations under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom he loved, Selah. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing praises unto our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Now is that word, earth. Sing praises with understanding. Last verse 8. God reigneth over the heathen or nations. God sitteth upon the throne of his holiness. Next, 67, verse 4. Psalm 67, verse 4. Listen, oh, let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations. Saan? Upon earth. Ba, napaliwanag? Dito po maghahari ang Panginoon Kristo sa lupa. Dito po niya itatayo ang kanyang kaharian. Maliwanag po? Maliwanag. Meron pa yan. Punta natin sa 72. Marami pa kong talataho yan, mga kapatid. 72 verse 8. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth. And they that dwell in the wilderness shall bow before him, and his enemies shall lick the dust. The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Yeah, all kings shall fall down before him. All nations
shall serve him. So ang larawan, ang eksena, hindi sa langit, dito po sa lupa. Look at it, verse 17. Let's jump to verse 17. His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Last, 86, verse 9. 86, verse 9. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Amen. Ngayon, dito po sa katurong ito, sa paghahari ni Jesus Christ, may mga iba't ibang mga pananaw. Mainam na banggitin ko na rin po sa inyo, mga kapatid, tungkol sa paghahari ni Cristo. Tatlong pangunahing view. Una, yung tinatawag na premillennialism. Pangalawa, yung tinatawag na amillennialism. At yung pangatlo, post-millennialism. Ang premillennialism, babalik muna si Cristo bago ang millennium. Rapture. Ito po ang pinakakaraniwang Baptist view. Ito po yung ating paniniwala. Premillennialism. Bago maghari ni Jesus Christ, darating siya. Yung sa ay amillennialism. Ayon sa turo ito, wala hong literal na 1,000 years kingdom. Yung 1,000 years na nabasa natin sa Revelation 20, symbolical lamang daw yan. Symbolic. Spiritual. Karamihan mga naniniwala dyan ay mga reform. At ang huli ay post-millennialism. Darating si Kristo, sabi nila, pagkatapos ng Golden Age, ito, yung life in eternity, or Golden Age ng Gospel Prosperity. Ang mundo ngayon ay papunta na sa prosperity dahil sa Ebanghelyo na ipangaral na. So pagka ang Ebanghelyo na ipangaral na, at maayos na ang mundo, yun, darating si Jesus Christ. Post-millennialism. So, paniniwala natin, pre-millennial, mga kapatid. Now, let's go to number 3. Saan mangyayari ang millennial reign ni Jesus Christ? Nabanggit na natin kanina. Sa pre-millennial understanding, literal na maghahari si Jesus Christ dito mismo sa lupa. Hindi sa langit. Dito po sa lupa. Babalik siya, darating siya, paghaharian niya na ang sanglibutan. Siya na magiging hari ng buong mundo. Itatatag po ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kaharian dito sa lupa. Lagot ang mga politiko. Kumangayo. May katapusan din kayo. Pananagutin din kayo. Totoo po yun. Siya po magiging presidente ng buong mundo. Pero hindi president, king. Hari. Kaharian ang kanyang itatatag. No? At ito po ay katuparan ng napakaraming mga prophecies tungkol sa paghahari ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay maghahari. Saan po? Ulaan ninyo. Saan po kanyang headquarter? Sa Jerusalem. Sorry na lang po, hindi po sa Maynila. Hindi rin po sa New York City. Jerusalem. Dito po niya itatatag ang kaharian. Kung niyo po matatandaan, nabasa natin Psalm 2, nabanggit ang Zion. Balikan po natin Psalm 2, verse 6. Yet I have set my king, saan? Upon my holy hill, Zion. Ano pong Zion? Ang Zion po, ito po ay isang physical mountain sa city of Jerusalem. Ito po yung pinakamataas na burol kung saan ang city ay itinayo at kung saan yung city niya ay tinawag na City of David. The City of David. Ito po ang ginawa ni Haring David nung siya ay naging hari nung time na yun na capital of his kingdom. Kaya tinawag na City of David. In 2 Chronicles chapter 5 verse 2, please, 2 Chronicles chapter 5 verse 2. Ito po sabi, then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the princes of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem to bring
took up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. You see that? Diyan ulit itatayo ng Panginoon ang kanyang tahanan. O trono. Diyan po niya ilalagay. You see? At ito po ay pinili ng Diyos. Ang Diyos po mismo ang pumili ng lugar na yan para maging kanyang habitation. At yan, mababasa niya sa Zechariah chapter 8 verse 3, sa Micah chapter 4 verse 7. At ito po ang katuparan ng Davidic Covenant. May usapan po kasi ang Diyos at si David. Nung si Haring David ay nabubuhay. So ngayon natin, ano po yun? Sa 1 Chronicles chapter 17. 1 Chronicles chapter 17. Punta po natin, basahin ang verse 11. Ganito po ang sabi, pakinggan niyo po. And it shall come to pass, when thy days are ended, that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, who shall be of thy sons, and I will establish his kingdom. Ito po ang sinabi ng Diyos mismo kay David. He will establish his kingdom. Yung magiging kasunod ni David, to establish the kingdom of David. So sabi ng Diyos, I will establish his kingdom. Verse 12, he shall build me a house, and I will, take note of this, I will establish his throne, hanggang kailan? Forever. It's going to be an everlasting kingdom. Dalawa po meaning nito. Nagkaroon niya ng katuparan kay Solomon. Pero may isa pa. Magkakaroon po ng katuparan ito sa anak ni David na wala iba. Kundi si Jesus Christ. The Son of David. Let's read Luke chapter 1. Bago natin puntahan yung verse 13, tuloy natin. I will be his father, and he shall be my son. Ito yung isipin niya, Jesus Christ yun. I will be his father, he shall be my son, and I will not take my mercy away from him as I took it from him that was before him. Verse 14, but I will settle him in my house and in my kingdom forever. And take note of this, and his throne shall be established forevermore. Forevermore. At nung dumating si Jesus Christ, first coming niya, in Luke chapter 1, tingnan po natin ang naging fulfillment ng prophecy. Luke chapter 1, ito yung pinakahihintay lang. Na yung binasa natin sa Psalms, yun ang tinatawag ng Messianic Psalms. Lahat yun ay tumutukoy sa Messiah na walang iba kundi si Jesus Christ. The coming King, the Messiah, the Savior of Israel. In Luke chapter 1, yun po, in Luke chapter 1, in verse number 32, ito po yung prophecy about Jesus Christ who shall come. Mary is going to give birth. In verse 32, sabi po dyan, he shall be great, referring to the Messiah, our Savior, Jesus Christ, the Son of David, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him, what? The throne of his father David. See that? And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom shall there be no end. Wow! Lapit na, no? Yung katuparan ng prophecy na ito. Yun na yun, mga kapatid, yung 1,000 years. Reign Jesus Christ. Yan ang mga hula sa Bible. Napakarami po niya. Isa-isayin natin mga kapatid. Psalms pa lang yung ating nabasa. Meron pa yun sa major prophets, meron din sa minor prophets. Haba po niya. So yan, kinonfirm po yan ng angel na si Gabriel. Ikalawa, si Kristo po ay mag-ahari bilang literal king over the nations. At yan, nakita na natin sa Messianic Psalm. Puntahan natin yung Revelation chapter 19 verse 15.
Kasi nakakabit yan sa Revelation 20. Ano ba ang kasunod ng 19? Di ba 20? Ang galing niyo. Pag sinabi mo 21, balik ka sa 21. So sa chapter 19, dito po nagkaroon ng announcement. Ano yung announcement? Tungkol sa marriage supper of the Lamb. Diba? Tingnan mo natin yan, mga kapatid. Gusto ko maintindihan mo ito eh. Sa Revelation chapter 19, dito po sa talatang 7, sabi ng mga banal na nasa langit na napakadami po niya, sabi sa talatang 1, many people in heaven na nagkakasiyan sila, nagpupuri sila, sumasabat dumuluwalhati sa Diyos, sa Panginoon, nagdadala po sila eh. Ines talatang 7. Dapat ganito po ang ating maging damdamin. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Ano marriage? Marriage ceremony? Ano po itong announcement? Kasalan pa lang? O marriage supper of the Lamb? Ang konteksto tuloy natin ha? Tuloy natin. Hindi natin context. Kasi marriage lang po Pwedeng ceremony, kakasal pa lang sila, o ang ina-announce na dito, yung marriage supper of the Lamb. Ano yung marriage supper of the Lamb? Mamaya, explain natin yan. Alright, let's go. And his wife hath made herself ready. Sino? Sino yung wife ng Lamb? The church. Kung ikakasal pa lang sila rito, bakit wife na tawag? Kasal na, hindi pa? Kasal na, di ba? Okay. Agree kayo? So, hindi ito marriage ceremony. Hindi po ito announcement ng kanilang kasalan. Kaya ano announcement ito? Naka-ready na yung wife niya. At to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. Pare kasal? O kasal na? Nagpalit na siya ng damit. Kung babasahin nyo ang ancient Jewish custom wedding, ang babae, matapos ang kunin ng bridegroom, nagpapalit ng damit papunta sa banquet. Yan ang kaugalian. Yung wedding garment niya, kapalitan niya yun, magsusuot siya ng damit pang wedding banquet. Na-research ko yan, nabasa ko yan. Sa ancient wedding ng mga Hudyo. Sa mga kapatid, ang paniniwala ko dito mga kapatid, papunta na sila sa marriage feast, marriage banquet. Nag-a-announce na at makalat ang mamimikain doon. Ang makakasalo doon. Yun po yung mga guests. Tuloy po natin. Ang basa. For the fine linen is the righteousnesses of saints, and he said unto me, right, blessed are they who are called unto the marriage supper of the Lamb. Ayan, malinaw. Ano yung marriage dito po sa verse 7? It's the marriage supper of the Lamb. Agree? Context lang, mga kapatid. Iisa lang ang subject matter. Ang ina-announce, it's not the wedding ceremony, but it is the marriage supper of the Lamb. Nang sino man makakasama doon, mapalad. Kakain po siya doon. Masasaksihan niya, kasiyahan ng pagsasama ng mag-asawa. Tama? And the marriage supper of the Lamb, and he said unto me, these are the true saints of God, and I fell at his feet to worship him. And he said unto me, see thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren,
that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now, listen. After ng announcement na Marriage Supper of the Lamb at mapalad yung mga nagkitahan, mga guests, makakasalo ho doon sa kasiyahan, inuman, kainan, ano ang susunod? Verse 11. Hanggang verse 16. It's the pattern of Armageddon. After ng announcement, bababa na sila. Di ba? Yung una eksena, nasa yun? Nasa heaven. Kasi chapter 19 verse 1, many people in heaven. Kaya yung announcement nangyari sa heaven. After ng announcement, bababa na sila. Di ba? Naganda na. In verse 11, ay ilinalawan yung Panginoon. Kaya, nilarawan siya. Ang kanyang mata ay talagang eyes were like a flame. Kasi, judge niya warrior, judge, king, and then bridegroom. Kasi kasama niya bride. Yan po yun mga kapatid. In verse 15, he shall smite the nations. And after he smite the nations, he shall rule. Maliwanag? So, ibig sabihin ng he shall rule. Sino i-rule niya? He shall rule them, the nations, na na-smite niya with a rod of iron. Lagot lahat ng mga kumalaban sa Panginoon Diyos. Lahat ng hindi sumampalataya, lahat ng kita nyo ganda ng video na with mounting thunder. Naalala ko na yung Mount Sinai, binibigay ang law, bumulong at tumitla. Yan o, babalik. Pinag-usapan na. Ganda, background natin. The coming king. Amen. Praise God. Now look in chapter 11, chapter 11, in verse 15. Chapter 11, verse 15. Babalik tayo sa chapter 19, hindi natin natapos sa mga verses. Gusto ko na basahin natin yung chapter 11, verse 15. And the seven angels sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord. Hindi ba napakaliwanag yan mga kapatid kung saan isa-set up ng Panginoon ng kingdom? Dito sa lupa. Nang kaharian ng kalupang ito ay magiging kaharian niya, the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and forever. And that is going to be the fulfillment of the Davidic covenant. And Jesus Christ shall reign, and He will be the King of Kings and Lord of Lords. Going back to chapter 19, binasa natin in verse 15. Sabi po rin na out of His mouth, goeth a sharp sword, He will come with vengeance, maghihiganti siya sa lahat ng mga kumalaban sa Kanya, sa lahat ng mga hindi kumilala sa Kanya, sa lahat ng mga yumurak sa Kanya, sa lahat ng mga humamak sa ating Panginoon Kristo, hindi sumampalataya, hindi naniwala sa Kanyang mga salita at sa Kanyang Ebanghelyo, maghihiganti ang ating Panginoon Kristo. Lilipulin niya lahat sila. Hahatulan niya ang lahat.
He will smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Jesus Christ, our Lord and Savior. He is our King of Kings and Lord of Lords. Now, let me ask you, is Jesus Christ your King? Is Jesus Christ your Lord? Have you submitted yourself under the Lordship of Jesus Christ? Is he truly your King? Are you following? Are you obeying him? If not, you better watch. He will come as King. He will rule. Kaya ngayon pa lang, magparol ka na sa Kanya. Ngayon pa lang. Yan ang naging failure ng mga Hudyo. Nung dumating ang kanilang king, hindi sila nagparol sa kanilang king. Malapay na ginawa nila, pinatay nila ang kanilang king. Nireject nila ang kingdom. Hindi nyo ba napansin mga kapatid, sa unang salvo ng ministry ni Jesus Christ, ano mensahe niya? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nagpalit ng Jesus Christ para pagharian niya ang kanyang bayan. Pero tinakwil siya ng kanyang bayan. He came unto his own, and his own received him not. At sabi niya, hindi ka aming hari. Ayaw namin na ikaw ay maging hari. This man shall not reign over us. And he was despised. And he was rejected. He was a man of sorrow and acquainted with grave. They crucified him. Hindi siya kinilala na siya ang Messiah, ang hari, ang anak ni David. Of course, kinilala siya na siya ang isang impostor, kriminal. Hinihilala pa siya doon sa dalawang magnanakaw. Kita niya, tinakwil ang Panginoon Kristo. Hanggang ngayon ang Panginoon Kristo tinatakwil ka. Magsisira sa mga kasalanan. Sila lang ang Panginoon Kristo. Siyang haring mga haring Panginoon ng Panginoon. Repent of your sins, turn away from your sins, and turn to God. Humble yourself. Ask God's forgiveness. Believe on His Son, Jesus Christ, for the remission of your sins. Hindi ka makakatakas kay Jesus Christ. Kung ngayon, patuloy mo siya binabaliwala, hanggang ngayon, ay hindi mo siya pinapansin, balang araw, haharap ka sa Kanya. And you will be judged. By the King of Kings and Lord of Lords. Now, dumami na tayo sa isa pang mahalagang paksa. Sino-sino po papasok sa bilin ng kingdom ni Jesus Christ? Pag itinayo na ng Panginoon kanyang kaharian, sino lamang po ang makakapasok doon? Lahat ng mga elect Jews, lahat ng mga Hudyo na elect, saved, regenerated, redeemed, na nakasurvive sa Great Tribulation, papasok sila sa kaharian na itatayo ng Jesus Christ. Ito po yung mga Hudyo na na-save according to the election of grace. Sabi po doon sa Romans chapter 11 verse 5. Sila po yung all Israel shall be saved. Na sinabi sa Romans 11:26-27. Pero sinabi rin po, remnant lang po sila. Remnant, sabi po sa Romans 9:27. Hindi ho lahat ng mga Hudyo ay magmamana ng lupa. Lahat po ng mga Hudyo na nandyan ngayon sa Israel, nagbalik na po dyan, umataboy po ulit yan. Wala ho silang karapatan na pakuloy ng banal na lupa ng Panginoon. Bakit po? Kasi puro sila unregenerate. Puro sila mga unbelievers, unsaved. Hindi ko may kilala ng Jesus Christ. Kaya bubunutin po sila ulit yan. Nino ng anti-Christ pagdating niya. Palalayasin po sila dyan. Yan ay nakarecord sa Matthew 24 at saka sa Luke 21. The destruction of Jerusalem. And that was already prophesied long time ago that Jerusalem shall be trodden down again and again and again and again hanggang kailan, until the times of the Gentiles be fulfilled. Panahon ngayon sa mga
Hindi panahon ngayon ng mga Hudyo. Darating po ang panahon ng mga Hudyo pagdating ng kanilang hari. Ganun. Pero ngayon wala. Bumaling ang Diyos sa mga Gentiles. Kaya palita sa napunta sa mga Gentiles. Una sa mga Diyos. Kasi nireject nila ang Messiah. Nireject nila ang Savior. Yun yung kinat-off nila yung Messiah. Yung pinangaral ko sa amin ni Pasugani, Messiah shall be cut off. Sino magka-cut off? Sila! Pinatay nila eh. Okay? Pagkatapos ko, tumingin ang tingin ng Diyos sa Israel. 80-70, nawasan ng temple. Tapos na sila. Tapos na ang kasaysayan ng mga Diyos. Wala na silang temple, wala na silang worship. Hindi na sila makakapagsamba sa Diyos. Kumahalaga pa naman sila temple. Saan nila gagawin yung animal sacrifice sila temple? Diba? Saan sila mag-o-offer sa Diyos lahat ng temple? Binasag na. Kasi nireject na sila ng Panginoon eh. Hanggang yun, rejected pa rin sila. Ang sabi ko ni Paul, nasa blinding part sila. Nasa state of slumber. Nasa state of unbelief. For the sake of the gospel, enemy sila. Enemy. But because of election of grace, yung hindi nakamtan ng Israel, makakamtan nila. Because of election of grace. So, hindi pa tapos ang Diyos sa mga ito. Mali po yung turo na replacement theology, wala na raw Israel. Pinalitan na raw yun. Kasi yung nireject nila Messiah, bumaling ng Diyos sa Gentiles. Kaya ang Gentiles daw, yan daw ang mga spiritual Jews. Wrong. Hindi ho totoo yan. There is no such thing as spiritual Jews. Natumutukoy sa Gentiles. Ang spiritual Jews, Muslim po yun. Kasi may Hudyo na hindi spiritual, natural. Diba? So itong mga natural Jews, na mga reprobates, yan ang hindi makakapasok sa Israel. Ang makakapasok lang po elect Jews. Yun yung kailan. So bago mag-raise si Christ, magkakaroon ng judgment sa mga Jews. Matthew chapter 98, verse 28. Matthew chapter 19, verse 28. Matthew chapter 19, verse 28. Kung mayroong judgment of the nations na tumutukoy sa mga Gentiles, magkakaroon din po ng judgment of the Jews. Kakapunan din po mga Jews. Ganito po sabi, and Jesus said unto them, verily I say to you, that he who has followed me shall in 3 generations, and the Son of Man shall sit on the throne of his glory, he shall sit upon the thrones, judging the 12 tribes of Israel. Dito po magkakalaman kung sino po ang safe at hindi po safe. Dito magkakalaman kung sino po ang mga electors at dito magkakalaman kung sino mga reprobate Jews. Walang Jews. Walang reprobate Jews ang makakapasok sa kingdom. Saan natin mababasa mo yan? Ezekiel, bukod dito, Ezekiel chapter 20, verse 36. Kaya hindi ko Hudyo, automatic save. Automatic magmamananantala. Automatic makakapasok sa kingdom. So, kailangan pa rin masave. Kailangan pa rin ma-regenerate. Ezekiel chapter 30, or 20, verse number 36. Ezekiel chapter 20. Remember the reader, verse 36. And I entered into judgment with your fathers in the wilderness of the land of Egypt. So I will enter into judgment with you, the Lord God, and I will force you to pass under the land. Ano ito? Tribulation.
Dadaan sila sa tribulation, and I will bring you into the bond of the covenant. Ano ang purpose? Verse 28, and I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me, I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord. Di ba nakaliwanag? So ano pong ginawa nitong mga Hudyo? Basta na nag-enter into the land noong 1948. Hindi pa sila converted. Hindi pa sila regenerated. Eh sino mag-convert niya? Pagdating niya, saka pala sila i-convert ng Panginoon. Eh nagmadali. Ano gagawin sa kanila? Lapit sila pagdating na anti-Christ. Lilipunin sila. Takbuhan mo dyan. Lalo na yung sinasabi ni Daniel na abomination of desolation. Tingnan nyo ha, tinatangka pa nila itayo ang temple. Pero niya, itatayo nila temple. Ano ba sacrifice sila doon? Tapos na sacrifice, di ba? Si Jesus Christ na nga ang ultimate sacrifice. Bakit nila tayo temple? Nakahandog na naman ang hayop ko. Nalakas-panganan niya sa Panginoon Kristo. Pinagpipili tayo temple. Wala namang punta sa kanang Diyos, may tayo nila yan. Kinigaan na ng Panginoon yan eh. Tatayo nila. Insulto ho yan sa Panginoon Kristo. Mano nilalanan naman nila si Jesus Christ. Na siya ang Messiah nila. Na siya ang King of the Jews. Natutuwa pa Panginoon. Yan ang problema eh. Ayaw nila na sila'y pagparihan ni Jesus Kristo. Kaya pagdating sa kingdom ni Kristo, wala hong makakapasok doon na ayaw magpasakon at sumunod sa akin. Sige? Kaya paalisin sila ng Panginoon, mangyayari naman yung unang pagpunta rin ni Jesus Christ na dumating siya para pagparihan siya sa puso, sa buhay nila. Eh wala, gusto nila agad visible kingdom. Gusto nila makalaya mula sa mga hinting, sa mga emperor ng Roma. Kaya yung tanong nila kay Jesus Christ eh, Panginoon, kailan mo ba tayo ang kakayaan? Bakit kasi malaman? Eh gusto namin, maraming na rin sa amin. Tingnan yung mga nila, kung sakali, itinayo ng Panginoon ang kanyang kakayaan na yun. So tingin mo kaya lahat ng mga Hudyo gusto nila kaya? Sa tingin nyo kaya, baka ipahong ninyo sa krus. Ang kailangan muna nila, conversion! Ang kailangan muna nila, salvation! At yan ang gagawin ni Jesus Christ. At yan ang practice ni Apostle Paul. In Romans chapter 11, hindi ko makapagin. Romans chapter 11. Kailangan conversion muna. Yung covenant, mangyari muna, maligyan na rin sila. Tignan niyo po, Romans 11:26. And so all Israel shall be saved. Paano sila mag-save? As it is written, there shall come out of Zion that deliverer. With that, Jesus Christ, and shall turn away ungodliness from Jacob. Bakit na gagawin niya? For this is my covenant, the new covenant unto them. When I shall take away their sins. Saka sila paghaharian ni Jesus Christ. Pero kung sila ay paghaharian ni Jesus Christ nasa state of unregeneracy, ay, wala, hindi yan tutulog. Tigas na natulog. Nakita niyo po? Noon Panginoon Kristo na parito, ang intention talaga, paghaharian sila sa buhay sa puso eh. Itayo ang kaharian ni Kristo sa mga puso nila. Bago niya itatayo yung peaceful kingdom. Okay? Kailangan malikas mo na sila mula sa kanilang mga kasalanan eh. Kaya ngayon nga ibig sabihin ng Matthew 1:21, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from what? From their sins. Yung muna muna eh. Salvation from sin. Bago niya itayo yung kingdom. Dahil once na itinayo ng kingdom,
kaharian niya, mga rebelde pa rin. Mga unconverted. Okay? Bago tayo kung gusto ang kanyang kingdom, kaharian ng Israel, at ang mundo, kailangan ma-convert mo ng mga Diyos. Kailan mangyari yun? Patuloy na. Yan din ang nasa prophecy ng Daniel chapter 9. Na binasa sa ating kanina na yung namin, balikan po natin ang mga kawin. Daniel chapter 9. Nakaplano na po ito. 70 weeks. 490 years. Nasa last week na tayo, yung 69 weeks, complete na po yun. Yung 70th, yung 7 years, ayun, hindi pa. Mangyayari pa lang. Tingnan niyo po, yung sinabi ng Diyos kay Daniel, mapalad si Daniel, sa kanya narinig ng Panginoon, yung plano niya para sa bayan ni Daniel. Pero ito, di mga hukyo, look at that. In verse number 24, 70 weeks at the early. Yan ang timetable, yan ang plano. Blueprint. Upon thy people, sino yan? Di maluwan at mga hukyo yan. Kaya hindi totoo, tapos na ang Diyos sa mga Diyos. Hindi totoo yan. Hindi tinatawag na replacement theology. Nakapalitan na raw ang Israel ng mga spiritual Jews, mga Gentiles daw. That's wrong. Hindi ho kailanman itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Babalikan niya. Upon thy people and upon thy holy city, ano yung holy city? Alam naman Manila yan. Alam naman yan New York City. Jerusalem yan. To finish the transgression. Kaninong transgression? Transgression ng bayan ni Daniel. The people of God, tapusin ang kanilang transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness. Kailan mangyari yan? Pag itinayo na ni Jesus Christ ang kanyang kingdom, there will be an everlasting righteousness. What else? And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Sealing the most holy Jesus Christ as King. Di ba liwanag ng plano? Ayan ho. So lahat ng mga elect Jews na nandito po sa lupa, tandaan niyo po mga kapatid, ang bayan Israel nandito po sa lupa. Tingin nyo kaya dadali ng Diyos ang Israel sa langit? May tanong ako. Yan po yung tanong ko. Yung church na galing sa langit, in Israel. Dito po siya sa lupa. Tama? Yung bansa ng Israel, dito po yan sa lupa. Okay? So, dadaan ang Israel sa tribulation period, maraming mamamatay ng mga Hudyo. Maraming mga Hudyo sasamba sa Antikristo. Mapapaniwala sila na yun ang kanilang Kristo. 2/3 sa mga Hudyo mamamatay. Basahin natin ng Ezekiel chapter 13. Nakaprophesy po yan. Ezekiel chapter 13. Dito po sa talatang 8 at 9. Ezekiel chapter 13 verses 8 and 9. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, 2 parts in it shall be cut off and die, but the third shall be left in it, 1/3. And I will bring the third part to the fire, and will refine them as silver is refined, and will test them as gold is tested. They shall call on my name, and I will give them, I will say, it is my people. Yan po, Israel. Diyan talang lilitaw ang bayan ng Diyos. It is my people, and they shall say, the Lord is my God. Pangalawa, nakita niyo, no? Mawawala na reprobate Jews, elect Jews, papasok sa kingdom. Pangalawa, elect Gentiles na nakasurvive sa Great Tribulation. Pasok sa kingdom. Yan ang mababasa natin sa Matthew 25. Yung judgment of the nation. Sila po yung mga sheep. Alam niyo na po yan? May turo na po yan ang inyong mga pastor. Sama na po eh. Summarize natin mga kapatid. Summary ng gathering of the survived remnants on earth, both Jews and
Gentiles, Matthew 13. Ito po yung parable of the tares among the wheat. Yung tares po doon, Hudyo at Gentil. Yung wheat, Hudyo at Gentil na elect. Tigipunin sila, tingnan po natin. Para maintindihan natin mga kapatid. Matthew chapter 13, ito yung summary. The end of the age. Anong age? The age of the Gentiles. Until the times of the Gentiles be fulfilled. Tapos na ang panahon ng mga Gentil. Panahon na ng mga Hudyo. So verse 14, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this age. Notice the word, hindi po cosmos, aeon, ginamit. Panahon, katapusan ng panahon. Kaninong panahon? May panahon ng mga Gentil, natatapos na. The Son of Man shall send for his angels, and they shall gather out of his kingdom, yung mga nakikikingdom. Akala nila pag sila ng kingdom, lalong mga Hudyo. Akala nila ay children of the kingdom sila. Ginang kanilang paniniwala sa sarili nila, sila children of the kingdom eh. Pero igagather sila out of the kingdom. All things that offend, and then who do iniquity. Pakita ko po sa inyo mga kapatid na yung mga Hudyo na reprobate children of the kingdom din. Matthew chapter 8. Babalik tayo dyan sa 13. Basahin muna natin yung Matthew chapter 8. Ayan. Kasi nagmamayabang sila. Sabi nila, kami ay binhi. Mga lahi kami ni Abraham. Nagmamayabang nila yun. Maski nga lang ang Panginoon Kristo, lalo may yabang nila eh. Kami mga binhi ni Abraham. Ganun pa sila eh. Verse 11. And I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Sino ito? Mga nanggaling sa east at sa west. Gentiles po yan. Elect Gentiles. Verse 12. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Sino itong children of the kingdom? Mga Hudyo. Reprobate Jews na nakikikingdom. Verse 41 ng Matthew 13, balik po tayo. The Son of Man shall send for his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them who do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. You see? Parehas, di ba? Sa Matthew 8, yung na-cast out, children of the kingdom, di sila nakapasok sa kingdom, there shall be weeping and gnashing of teeth. Hey, righteous, saan pupunta? Verse 14, 1, then shall the righteous shine forth as the sun. Saan? Saan sila mag-shine forth as the sun? In the kingdom of their Father. Saan po yun? Millennial kingdom. Na hindi nakapasok doon, nasa labas, outer darkness. Kasi doon lang po sa loob ng kingdom, may light. Nandun po ang liwanag. Sa labas ng kingdom, kadiliman. Outer darkness. At doon magkakaroon ng weeping and gnashing of teeth. Who have ears to hear, let me hear. So, sino po papasok? Haba no? Talagang mahaba po ito, babalik. Parang tingin mo dito sa subject na ito, isang course na ho ito sa ano eh. Sa Bible School eh. I-preach ko lang ng isang oras. Sige, saan tayo nakakabot? May oras na, 2:30 lang. Dahil lang alas-alas lang, di ba? Tapusin ko po, may dalawa pa eh.
na makakapasok sa millennial kingdom, lahat ng mga glorified saints, both Jews and Gentiles, Old Testament and New Testament saints, lahat ng kabilang sa first resurrection. Yan, yung first resurrection, two parts yan eh, yung binuhay sa rapture, at saka yung binuhay after the tribulation period. So, madaling salita mga kapatid, lahat ng mga nasa glorified saints, yung namatay at na-resurrect at yung binuha sa rapture, nasa glorified bodies niya. Papasok yan sa kingdom. So, dalawang klase na mga, o apat, nasa mga immortal, Hudyo at Gentil, at mortal, Hudyo at Gentil. Kasi may makakasurvive. Huwag niyo akalain lahat mamamatay sa tribulation. Marami kong makakasurvive. Tingnan po natin. Last na lang po. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verse 31. And he shall send his angels with a great sound of the trumpet, and they shall gather together his elect. Sinong elect yan? Una-una mga Hudyo. Kasi context niyan eh. Nagtanong ang mga alagad niya eh. So patungkol sa Israel yan. Pero siyempre, kasama mga Hudyo dyan. From the four winds, from one end of heaven to the other. Kapag ibig sabihin, igagather niya mga elect na nasa itaas. Bumaba na nga sila eh. Diba? Sa Revelation 19. So, sino ito igagather? Yung mga elect dito. Kapag sinabi from one end of heaven to the other, ibig sabihin, tulog yung saklaw ng langit, tulog daw sulog ng gagather. Mas maliwanag, Mark chapter 13. Si Mark meron din sinabi. Mark chapter 13. Verse 27. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth. See, nabanggit yung earth. Eh kung patay lahat, sino gagather dyan? Sabi po, yung kulto eh. Gather from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. Yun yung mga nakasurvive sa tribulation na ginudge yung judgment of the nations. Marami din pa. So, nasa silang kalagayan, mortal bodies. Kaya dalawang klase ng mga tao papasok sa kingdom. Isang glorified, isang mortal body. At doon sa mortal bodies, doon po dadami ang tao. Magkakasawahan ulit sila doon. Magkakaroon ng mga anak. Dadami ang populasyon. Kaya sa bandang huli ng millennial kingdom, reign Christ, yun yung dadayain ni Satanas. Ang dami ko na, 1,000 eh. Titipunin. Palibasa, nasa mortal body sila, unconverted, karamihan. Diyan yung po makikita yung kahalagaan ng teaching ng total depravity. Dahil nasa katawan yung papa, betray. Kailangan pa rin nilang ma-regenerate, kailangan pa rin na-save. Pero maraming hindi save. So may election pa rin dyan, tuloy pa rin. So alam ko, maraming mga tanong. Hindi ko na matapalaka yung kaganapan. Ano bang mangyayari sa 1,000 years? Napakasapan na lang. So next time na lang po. Maraming salamat. Siguro sa mga tanong na lang natin. Amen. Pagpili ng Diyos. Tumila na rin yung ulan. Ganda ng pakulang natin kanina. Hindi pa nakas. Salamat sa Diyos at natapos yung mahaba-habayan. Bibigyan niya, di ba? 1,000 taon. Hindi kaya ng isang subject lang talaga ito. 1,000 days din.
Anyway, napakasarap po nitong pag-aralan. Ano po? Yung narinig ko dun sa diniskas ni Pastor, yung inhabitants of the millennium, may glorified saints, may Old Testament and Revelation saints, may natural people, may children born during the millennium. May mixture, mix. Sigurado marami kayong tanong mamaya. Mamaya mag-gala tayo ng mga papel para masulatan natin, consolidate natin. Tapos, kasagutin yung mga preacher kung saan nakatungkol yung tanong na yun. Kami na nakapatungkol yung tanong. Sa topic dito po mamaya. So, ulitin ko po ulit yung ating patakaran na napag-usapan kanina kung medyo malabo. Yung pong magtatanong ay yung mga audience sa topic na yun.